Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong araw, ating tatalakayin ang kahalagahan ng pagkonsumo. Ano nga ba ang kahulugan ng pagkonsumo? Ang pagkonsumo ay bahagi ng buhay ng tao, simula ng kanyang pagsilang sa mundo. Simula sa gatas, gamot, bitamina, lampin, bakuna, at marami pang iba, ay mga bagay na ating kinokonsumo. Ayon kay Adam Smith sa kanyang aklat na An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, ang pangunahing layunin ng produksyon ng mga produkto ay ang pagkonsumo ng mga tao. Ano nga ba ang mga salik na nakaapekto sa pagkonsumo? Talakayin natin ang unang salik sa pagkonsumo. Ang unang salik ay ang kita. Kita ang nagdidikta sa paraan ng pagkonsumo ng isang tao ayon kay John Maynard Keynes, isang ekonomistang British. Sa kanyang aklat na The General Theory of Employment, Interest, and Money na inilathala noong 1936, malaki ang kaugnayan ng kita ng tao sa kanyang pagkonsumo. Ayon sa kanya, habang lumalaki ang kita ng tao, ay lumalaki rin ang kanyang kakayahan na kumonsumo ng mga produkto at serbisyo. Sa kabilang banda, ang pagbaba ng kita ay nangangahulugan ng pagbaba ng kakayahang kumonsumo, kaya naman mapapansin na mas maraming pinamimili ang mga taong may malalaking kita kung ihahambing sa mga taong may mababang kita lamang. Halimbawa, kung inaasahan ng mga tao na magkakaroon ng kakulangan sa supply ng produkto dahil sa paparating na kalamidad, tataas ang pagkonsumo nito sa kasalukuyang panahon bilang paghahanda sa pangangailangan sa hinaharap. Talakayin naman natin ang ikalawang salik. Demonstration effect. Madaling maimpluwensyahan ang tao ng mga anunsyo sa radyo, telebisyon, pahayagan at maging sa internet at iba pang social media. Ginagaya ng mga tao ang kanilang nakikita, naririnig at napapanood sa iba't ibang uri ng media. Kaya naman tumataas ang pagkonsumo dahil sa nasabing salik. Ang mga taong hindi naman naiimpluwensyahan ng nabanggit ay may mababang pagkonsumo, lalo na sa mga bagay na uso at napapanahon lamang. Ang ikatlong salik naman ay ang matalinong mamimili. Bahagi na ng buhay ng tao bilang consumer ang bumili at gumamit ng mga produkto at serbisyong ipinagbibili sa pamilihan. Sa pagbili ng mga produkto at serbisyo, ano-ano ang isinasaalang-alang mo? Bumibili ka ba ng produkto dahil mayroon nito ang iyong kaklase? O bumibili ka dahil ang produkto ay sale kahit hindi mo naman kailangan? Binibigyan mo ba ng pansin ang kapakinabangan at kasiyahang nakakamit mo sa pagbili ng mga produkto at serbisyo? Anuman ang iyong dahilan sa pagbili ng mga produkto o serbisyo, kailangan mong isaalang-alang ang value for money. Basahin mo ang teksto upang magkaroon ka ng gabay at sapat na kaalaman upang maging matalino sa pamimili. May natutunan ba kayo? Sige nga, sagutin niyo ang aking tanong. Ang pagkonsumo ba ay bahagi ng buhay ng tao? Tama, ang pagkonsumo o pagkokonsume ay bahagi ng buhay ng tao. Kaya habang bata pa tayo, ay atin ng pag-aralan ang tamang pagkonsume o paggastos upang makatipid tayo sa ating sarili. Paalam, maraming salamat. Sana kayo ay may natutunan sa aming tinalakay. Muli, kami po pala ang ikatlong grupo. Maraming salamat sa inyong panonood. Ay nanganguluhugan na